Duterte. To PBBM. Ito na mga kababayan. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Sa mga hindi nakaintindi, sabi ni Baste, ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero ang akong amahan, gipapriso nimo, putang ina ka. In Tagalog, ang ama mo pinalibing ng ama ko, pero yung ama ko pinakulong mo, putang ina ka. Eto gusto ko lang i-explain. Gusto ko lang i-explain mga kababayan. Ganito yan. Ganito yan mga kababayan. Hindi po utang na loob ang tawag doon sa pagpapalibing ni dating Pangulong Duterte sa dating Pangulong Marcos Sr. Bakit? Nasa saligang batas na kapag ikaw ay isang public servant at lalong-lalo na presidente ka, may rights ka na ilibing sa libingan ng mga bayani. Yun po ang katotohanan. May rights ka na ilibing sa libingan ng mga bayani. Hindi po utang na loob yun. Bakit? Kung utang na loob na pala ang pagpapalibing ni Duterte kay Marcos Sr. sa libingan ng bayani, so utang na loob din pala ang pagtulong ng mga Marcos kay Duterte noong 2016 na wala siyang pera. Kung utang na loob lang din pala ang hanapan dito, hanapin din natin. Tumakbo si Digong, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong barangay chairman. Si Amy lang ang tumulong sa akin, pinautang ako ng 10 million, hindi ko alam kung saan niya galing, inutang lang din daw niya. Si Amy Marcos lang ang tumulong sa akin kasi wala akong pera, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong senador, wala akong barangay chairman. Si Amy lang ang tumulong sa akin. Kung utang na loob pala ang pagpapalibing ni Digong kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, so utang na loob din ba ang paggastos ng mga Marcos kay Digong noong panahong 2016 tumakbo siyang presidente? Di ba? Kung utang na loob lang din pala, tandaan ninyo, gamit na gamit ni Digong si Marcos Sr. noong 2016 election. Anong sabi ni Digong? Ang pinakamagaling na presidente si Marcos Sr. Sabay halik sa flag. Walang ibang tumulong sa akin na tumakbo akong presidente kaya wala akong pera, wala akong mayor, wala akong barangay chairman, wala akong gobernador, wala akong senador. Si Amy lang ang tumulong sa akin. Tapos ngayon sasabihin ni Baste, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Kasi pinapatakbo ni Baste dito, walang utang na loob si BBM. Di ba, Ma'am Wala daw utang na loob si BBM. Aba, kung i-search ko ngayon ang sinabi ni Digong, si Amy, lang tumulong. Ito na, mga kababayan, baka magulat kayo. Wala akong utang na loob ni kanino, except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Amy. Baka magulat kayo. Wala akong utang na loob kahit sino except for 3 or 4 person. Sino? Amy. Di ba? Wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Amy. Bakit ako nanalo? What about Amy Marcos? No problem. Because I know Amy. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Otto. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Walang congressman. Wala akong pera. Walang pera. Si Amy pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw siya. Ngayon ninyo sabihin, Junalyn Raimundo, tangina mo, bubo ka talaga. Pinalibing lang ni Digong si Ferdinand Marcos Sr. utang na loob na. Si Digong hindi maging presidente kung hindi dahil sa mga Marcos. Tapos sabihin ninyo, mga Marcos, manggagamit. Tandaan ninyo, unang naging presidente ang Marcos bago si Digong. May pangalan na si Marcos bago si Digong. Kailan lang ang DDS 2016? Si Marcos, kailan? 1919 kupong-kupong. 100 years nang nakalipas. Amy supported me. Very mabait at lagi.
admin kami, solid. Ako pa, October 2015. Andyan na ako, hindi pa nga nagpapasa ko si Bebe doon. Tapos nagsasabihan kami lahat ng mga balong kami. Hindi ko daw tagilakan. Yeah. Sasabihan pa daw ang mga Marcos, mga balingbing sila. 1965 si Marcos naging presidente senior. Si Digong 2016 lang. May trademark na, si Marcos may pangalan na, may napatunayan na. Si Digong papunta pa lang. Ang mga Marcos nakadalawa na. Tapos sabihin niyo walang utang na loob. Pinalibing ng tatay ko ang tatay mo. Tapos yung tatay ko, ipinapriso mo, putang ina ka. Baka nakalimutan nyo. Hindi si BBM ang nagpakulong dyan. Tanungin ninyo ang taga-ICC kung sino ang nag-file ng kaso. Mga DDS, wag nyong baguhin ang history. Hindi si Marcos ang nagpakulong kay Duterte. Bakit hindi nyo tanungin kung sinong complainant doon sa ICC kung bakit si Duterte nagkaroon ng warrant? Di ba mga matatalino kayo? Bakit isisisi nyo kay Marcos na si Marcos ay traidor? Bakit hindi nyo tignan sa ICC kung sino ang complainant at kinasuhan siya doon ng crimes against humanity? Sino? Bakit ngayon sabihin yung Marcos? Tapos sasabihin nyo si Marcos traidor. Araw-araw si Marcos pinagmumura ni Duterte at sinabihang adik. Tapos dumating ang warrant niya. Sasabihin nyo traidor si Marcos na imbag na rabiis sa inyong lahat. Di ba? Kaya wag ganon, Mars. Wag ganon. Ito ba ang classmate ko sa Congress? Malaking bagay talaga si Presidente Duterte. Di ba? Ang imong amahan, yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me, the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Ang sabi niya, sistema daw sa politiko sa Pilipinas patungkol sa martial law. Marami daw kinulong doon mga anonymous. Pero pangalang Marcos. Nung panahon ng martial law, mga kababayan, panahon ng martial law, pwede mong sabihin 100,000 ang patay. Bakit? Noon, sulat-sulat, mata-mata, drawing-drawing lang. Ngayon, baste, hindi mo maloko ang taong bayan. Bakit? Kung sinabing 30,000 ang namatay, mayroong mga media, hindi lang ABS-CBN, GMA TV5, Net25, CNN, Al Jazeera, lahat, Rappler, Inquirer.net, Manila Bulletin, lahat nakatala kung ilan ang pinatay ng panahon ng tatay mo. Merong ebidensya. May CCTV, may cellphone, may gadget. Nung panahon ni Marcos Sr., pag sinabi mo, ang biktima ng martial law, ilan ang na-rape, ilan ang namatay, pwede mong hula-hulaan kasi wala pang picture at that time. Walang video, walang marirecord-record. Malabo pa nga ang TV noon, black and white pa eh. Iniikot-ikot pa nga yung poste pag pinatungan ng ibon sa taas, nagiging lamok ang TV eh. 'Di ba? Ngayon, kumpleto na sa gadget, hindi nyo na maloko ang taong bayan. Pag sinabing 30,000 is totoo. Andyan yung media. Hindi nyo pwedeng ipabura sa mga TV station yan. Imposible na ipabura nyo sa ABS-CBN. Ayaw nga ng ABS-CBN sa inyo. Kaya nga pinasara ninyo ang ABS-CBN kasi yun yung network, yun yung network na ayaw sa inyo at ayaw ninyo kasi kontra sa inyo. Pinakulong ninyo si Maria Risa kasi kontra sa inyo. Pinakulong ninyo si Laila de Lima kasi kontra sa inyo. Ngayon na wala na sa power ang tatay mo. Hindi habang buhay, ang dagat high tide, naglulow tide din. Power lang yan. Yeah?